Hoy! Hoy! Ang Kung dami pinipindot. nagmumura lang yung si ano, ano pangalan nito? Si Craig. Oo. Nako, mababad trip yan. Nice, nang iwan ah. Backup na lang Now, to. Backup na lang naman siya. Backup na lang si Craig. Tignan ko maganda yung audio natin dito sa tinatry ko. Para meron tayong video component. Hoy! Balita ko anniversary daw ng MWMR. sayang nga, hindi na nakikita, nakabihis tayo eh. Oo pare, na ano. Explain mo nga, Jeps, yung suit ko. Explain ko yung suit mo. Dito ngayong Eh, 3rd year anniversary ng MWMR/TNMD. Si Mac ay nakasuot siya ng anong tawag dito? Vintage na cotton shirt with tapos meron siyang blazer na may satin na insides, plum color yung labas, tapos may golden green trim pattern dun sa satin sa loob. And then nakabrief lang. Si Jeps ay napaka-classic ng suotan niya ngayon eh. Siya ay barong na gawa sa pinya Mhm. na ang gumawa pa si Apo Intang. Okay. Meron po siyang bracelet sa kanyang kanang wrist no na gawa rin ng mga Ifugao. Oo nga So pala. mga Native klase to eh. din. Yan oh. Tapos gusto ko yung panloob niyang parang sakto ang color skin tone na panloob. So parang ako rin ayoko ng ganyan, ayoko yung may t-shirt sa loob na barong eh. So gustong-gusto ko yung ganyan kasi parang mas umaangat yung kulay nung Nung barong barong. mo no. Tapos wala siyang deodorant. Ayun. Tapos yung sapatos ni Mac ay gawa sa balat ng itlog ng pugo. Kasi yung lalaki lang, no? Oy, gago. Baka masusunod, ganun na yung mga fashion shit, pare. Oo, gago. High fashion Pa-weird yan. din na pa-weird eh, di ba? Hubot-hubad ka, tapos merong nakapasok na shell ng itlog ng pugo doon sa yung lalaki mo, pare. O tapos Wow. itlog ng manok sa ulo ng titi. Tsaka sa bayag. Tayo inag yun. Oh shit, tangina, ganda nun ah. May Oo, gagawa pare. nun, men. Meron May yan. gagawa May nun. gagawa nun, pare. Sa panahon ngayon, maraming papansin sa internet. 5 to 7 years, man. Or baka matagal pa nun, eh, no? Oo, pare. Meron yan. Hindi, baka nga mga next week, meron na yan eh. Tatakbo ako sa mall. Suot ang balat ng itlog ng pugo. Watch till the end. Oo, kasi pag nilagay mo na sa internet to, wala na. Ano na siya eh. Asset na ng AI yan. So, puta na, may babato niya na yan kung kani-kanino yung idea Oo. na yan. Baka, malay mo, merong isang fashionista na nag-search, di ba? Hindi What fashionista. else? Or whatever, di ba? Ano pa yung hindi nagagawa pagdating sa fashion? Oo. Pa, Makikita mo yan, oh. Mr. Beast, will you run wearing this for $100,000 challenge? Si Mr. Beast daw, wala na. Tumawid na. Kapag nag-Mr. Beast na ba, tumawid na yan. Puta. baka nga hindi natin mapansin yung tawid eh. Alam mo yun? Oh, nandyan na lang, no? Bigla na lang Sobrang sa... gapang lang, sobrang nagki-creep in lang yung pagbabago. Nagugulat ka lang na, puta, dito na pala tayo? What the fuck? Tapos ano nila, magiging trend sa TikTok, kasawin nila, bak, 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 bak. Tapos papalugin mo yung titi mo nandun. Kailangan di mo lalaglag yung, yung balat ng itlog sa ulo. Ay, putya, pwede yun, hampasan. Oh, TikTok Unang trend. mabasag na shell, di ba? Oh. Di hubo, labas ulo. MMA, penis MMA. PMMA. Oo, tayo na. Di ba? Basagan lang, tapos meron ka rin sa dalawang bayag, tapos basagan lang kayo ng shell. Tangina nga. Hindi na lang What a good magsipsipan. leg kick. What a good egg kick. It's a roundhouse egg kick. It's a low egg kick. Beautiful. Oh, the axe kick connects. The shell is broken. It's broken. It's over. It's over. Oh, shit. Kasi napapanood mo sa Instagram yung bote naman. Parang paano ba yung treatment niya? Parang wrestling. Or parang MMA. Tapos bote na nakatali, men. Tapos mayroon din siyang parang cage. Tapos sa hagis niya na sabay yung bote. Mabasag talo, parang ganun. Pero mga brand to mga kanyari, Jameson, Jim Beam, JD, bagay dyan. Corona. Tapos interviewin na yung pinaka-leading fighter, si Igor Vladivostok. I just trained
mountains of Russia with egg, the chickens. I want to thank my father. Comrade. I don't know, when I was born, when I was 4 years old, all I think about, I want to kill. I want to kill. Sigur blood. I was born strong boy. Tapos yung mga trash talker na egot, no? You ex-Gumby man! You ex-Gumby man, motherfucker! Back it up, motherfucker! Alam mo saan mapupunta yan? Yun yung classic ng Key and Peele, pare. Yung MMA, tigadan. Tapos bigla na lang, ano ba? Basta pag nasa, pag nasa gulay na lang siya, nasa ospital. Diba? I'm gonna take care of you. Interview. Nagpakasal sila. Iba yun. Ano yun, boxing yan eh. Meron yun sa MMA, pare. Tayo na. Buksan ko. Hindi ba naman yun? Hindi pa. Forward na sa ano pa eh. Panoorin mo yun. Ang tag dito, maligaya. Kung kayo'y nakikinig pa rin hanggang ngayon, maraming salamat sa inyo. Maabot tayo ng 3 taon. Yung mga andito mula nung simula, man, maraming salamat sa inyo. Alright, 3 years. All 600 of you, pare. Sobrang solid, tangina. Hindi biro na magkaroon ng mga taong nakikinig sa'yo ng ganong karami, pare. Totoo, actually, totoo. Sobrang totoo niyan, Jeps. Kasi man iisipin mo, tangina, hindi naman super quality. Minsan palpak yung audio natin. May mga episode tayo na walang kakwenta-kwenta. Uy, teka lang, nare-realize na ng 600. Ayan na, 200 na lang maktang. Ina naman. Hindi, matagal na nilang alam yan, men. Hindi ko alam, ang kumakapit na lang dyan, awa. Saka pagkakaibigan. Akala ko karakter na. Kasi alam na nila kung tayo, alam mo yun, tayo na doon, dalawa na ito, mga tanga lang eh, pero okay din naman eh, parang ganun. Shout out dun sa pare, sa mga na-meet natin along the way ng mga listeners natin. May na-meet tayo sa, nag-show tayo sa La Union na listener natin, di ba? Oo, pare. May tropa sa Kapo. Saan pa ba? Sa 19 East, may mga sumisigaw ng may juice minsan kapag may show, pare. Maraming salamat. Baka naman mo-order lang yun, tapos naisip na natin, diba? Para nagalit siya, ba't may juice na yung alak niya, di ba? Yung pala, may juice lang yung alak. JD, my juice! My juice! Oy, MWM listeners! Solid na ka. I love you, pare. Sabi, ano ba sasabi nung dalawang tanga na yun? Tapos pakiramdam mo talagang, oh shit, we've made it. Tapos yung mga followers, may mga followers din na bumati sa akin sa Baguio nitong nakaraang show sa Coach's Corner, pare. Sana nice, nakikinig kayo. Oo. Nakikinig kayo ng podcast namin. Solid yung pare, mga tibo. Galing. Talaga? Oo, pare. May market ka kasi sa tita mo, di ba? Oo, hindi. Tsaka mukha akong tibo eh. Wala akong bigot at balbas. Mukha talaga akong tibo. Kaya malapit sa puso ko talaga yung mga kapatid dating tibo. Sobra. Ay, nako. Abang tibo? Ha? Mukha bang tibo? Hindi pa, para kanta nga, nakita mo na ako na walang bigote tsaka walang balbas. Mukhang babae tol. Yung babaeng mataba na Hindi ko nakikita. Kamukha ako yung babaeng tibo na naguhubad. Si Karts, yun pare, pangalan din. Tatawa ako sa hype din. Gustong-gusto. Mukhang Chinese national na matagal natin dito sa Pilipinas pero papatayin din siya ng isang empleyado niya. Parang gano'n. Yung mga pinapapatay, dahil si Sir kasi hilig niyang sabihin na tanga ako. So sinakasaon siya. Hindi, malaya yung pumatay, nakatakas kasi wala naman na nagmamahal dito. Wala na nagmamahal sa kanya. Marami rin galit sa kanya. Parang ganun. Si Mr. Ong. Oo. Galyong pala yung tunay kong apelido, no? Galong. Si Ong Lee. Tangin lang yung parehas, pangalan mo Ong Lee. Puta, saan doon yung apelido? Saan yung first name? First name mo Ong? Oo. Wala pagka-creative yung magulang mo. Hindi, ibig sabihin kasi ng Ong, pare, precious, pare. Yung Lee, ibig sabihin nun, tae. Precious na tae. Kamukhang tae. Mukha. Hindi ko kasalanan. Yung ginaya nitong Chinese yung joke mo. Kasalanan ng magulang mo. Chinese national na to. Ay, nako. Masaya, gago. Tapos, mga tropa pa na nandyan, syempre, shoutout na natin sila, yung mga maalala na on the top of our heads. Sila, paring J Prepper. Ayan. Thank you sa mga magagandang episodes.
Kasama i-tandem na natin diyan si paring JM Daito. Oo, si JM Daito pare, solid. Ang ganda rin na Yung episode. dalawang episode na yan, parang yan yung isa sa mga episode na dapat nire-recommend. Tapos syempre, yung mga active natin din dun sa sa party list pare, every once in a while nagpo-post. Syempre, nandiyan yung ating patron na si Jefferson Mia na laging nandun. 'Di ba? Tapos mga tropa, sila Sai. Ayan, si Allen pare, si Kim Sigera. Ayan, sila Gerald Barcenas. Hoy, Kim. Ay lang, si Kim Taragis na yan. Nangako yan na manunod nung special natin eh. Wala. May nakita ka bang Kim nung gabi na yon? Wala pare. Ganun talaga. Magpaliwanag ka, Kim. Hindi yung ganun lang. Hindi, baka Ginosting mo kami. Umasa ako eh. Isa siya sa mga una nag-message sa atin. Pare, puta, sabi ko, alright, here we go. Alright, rock and roll to. Tapos wala. Here we go. Pasalamat ka, Kim. Umabot kami ng, ilan ba yung guest natin? 30? Oo. Salamat ka. Kundi, nakarinig kang marami. Si Liz, pare. Yan. Si Liz. Yes, nagtatanong natin. Nanood din yan. Oo, salamat sa inyo. Si Bunch, na nandun din, pare. Nanood din si Bunch. Sino pa ba? Yung mga nandun na mga listeners natin nung na yun. Sila Troy, si Troy sa Mia, pare, nanood. Yan. Pero ibang na yun, ibang show na natin yung pinanood ni Troy. Pero okay din, maraming salamat sa suporta. Paring Jay Gomez, nasa ibang bansa to, kaya okay lang din naman. At nandito pa rin kayo, pare. Alam ko na mga nakikinig pa rin na yung mga nagla-like kapag nadidelay tayo nag-upload, pare. Alam mo kasi mga naka-schedule. Oo, yung mga naka-schedule talaga, men. Si Jeff, di ba? Sa Canada kasi ito eh. Kaya malamang may trabaho din sa schedule yung niya. Ba't walang upload? Gumanon siya, parang 4:25. Meron si Bom, 4:25. Walang upload? Oh no! Tapos pare, sorry naman, pare. Medyo busy lang ng kaunti. Tsaka maraming mga nagloloko-loko nung nakaraan niya editing eh. Meaning ako. Tsaka si Tamsky Apostol, pare. Si Tamsky yan. Mga nandyan yan. Ay, solid yan. Kung nakalimutan namin kayo, huwag kayong mag-alala. Nakalimutan talaga namin kayo. joke lang. Yung mga nandyan pa rin, mga active, pare. So, mag-active kasi kayo dun sa Alam naman nila yan, pare. Sa party list para para maalala namin or makakomenta namin kayo or ma-shoutout din namin kayo sa sunod. So syempre, mga tropang gapo, pare, tangina, the best. Walang tatalo. Si Sai, yan, mga nagko-comment pa rin. Si Echo, pare. si parang Echo na down under. Napanay ang fishing ngayon, pare. Social, pare. Go get the mall, pare. Na kikitain natin yan pag nagpunta tayo ng Melbourne. Talaga naman, Jeff, makakaranas ka ng hila ng isda. Ayun, putang ina. Ano kaya lasa ng isda sa Australia? Kumakain na spiders yun, di ba? Lasang bakal kasi kapag wala tayong permit, tas nahuli tayo. Walang game, kulong puta. So shoutout ko sana si Victor Obera. Kaso nga lang, ginamit lang tayo yan. Listener natin dati yan, pare. Naging komedyante ang puta. No? Gusto lang pala sumigat ni Victor. Tangina mo, Victor. Hindi, joke lang. Ginawamit lang yung katawan natin. Hindi, pare, tuloy mo, putang ina, real talk. Walang preno, Victor Obera, putang ina ka. Hindi, joke lang. Love you, Vic. Kasama ko yan dito nakaraan sa Baguio. Speaking of... Sa banyo? Banyo, oo. Sinarapan niya. Siyempre, yung mga umabot, ba't kailangan mong tikman si Jeps para sa pangarap mong inaabot? Hindi niya alam, hindi naman required no, pare? Wala kang maabot dyan kay Jeps. Siyempre, pa rin yung mga tumulong din sa atin nun sa special, pare. Si paring Ron Coronado, ayan. Alam ko, hindi siya nakikinig pero busy yan, pare. Busy yan tropa natin. Pero shoutout natin sa kanila yan. Ngayong, CME. Yan. Ba yun? Studios kasi Click Match Entertainment yun. Sabi ko na CME Entertainment sana. Bobo lang. At sino pa ba ang mga pasasalamatan natin, Maki? Yung mga pare. Yung mga tumulong na magpakalat. Basta yung mga nag-imbita. Kagawad, mga ganyan.
Oo, si Kagawad pare, yung salamat sa ayuda. Inayuda niya ako sa puwet, men sarap eh. Ay, ano bang ayuda pinag-usapan natin? Ano ba yung gusto mong ayuda? Yung rough. Ayudang marino. Oo, yung ayudang madiin. Oo, no? Ba't kaya ganun term yun, no? O kasi sabik. Oo, kasi sabik na sabik, di ba? Hindi kasi ang ayuda, ibig sabihin parang ayudar eh, help. Hindi. Yung term na kantot marino, parang gano'n, di ba? Sabik ko, pare. Oo, sobrang sabik niya, no? Yung parang ano na. Okay na yun kaysa tirang pato. Kantot itik. Ano ba yun? Ano yan? Tatapakan sa likod, tsaka kaagatin sa leeg. Pwede okay, puta, masahe, tsaka kantot ng sabay. Ang baboy. Ang mga pang adult yun, men. Yun disclaimer. Wala kami disclaimer ngayon. Anniversary ng episode ng podcast namin, men. Wala. Hayaan nyo kami. Hayaan nyo kami. Hindi, pinag-usapan namin ni Mrs. na nakaraan. Sa susunod siguro darating yung panahon sa mga dating site, di ba? Malamang susunod may checklist na eh. Na parang marunong magmasahe. Yung mga, ano yung mga kailangan mo ngayon? For example, gantong edad. Kailangan marunong magmasahe. Marunong magmasahe. Tsaka nagkukusang love chupa. yung marunong bumasa ng gestures, mga gano'n. Di ba? Ay, pauso natin yung Mac. Ang hanap namin sa babae, chupang loob. Anong chupang loob? Kusang loob ng chupa. Hindi mo kailangan kalabitin, pare. Okay. Then syempre pare, servisyo rin naman tayo, pare. Mahilig naman tayo, di ba? Yung nag-i-snack ako ng pekpek, di ba? Every once in a while. Mababa blood sugar ko, kainin ko nga yan. Teka lang, ayun, checklist. Marunong magluto, marunong maglaba, magaling magluto, yung mga ganun. Kumbaga, kunyari ikaw as a single, tapos gusto mo maging perfect. Syempre, yun yung fantasy ngayon, especially, di ba, may mga ganyan technology and shit na gusto natin perfect na lahat eh. Tangina, gusto mo perfect yung hubog, perfect yung skin, walang bulbol, mga ganyan shit. So, naisingit mo yung preference mo, boy. Oo, di ba? Pero pwede na parang may mga checklist na. So, hindi ka na mahirap, hindi ka magkakamali. Oo. Hindi kasi tsaka, oy guys baka inisip nyo masyadong sexy si Mac dun sa magluto, laba. Both ways po yun, pare. Hindi, both ways yun. Hindi lang babae yun. Kasi pare, masarap yung, halimbawa, lalaki ka, naghahanap ka ng marunong magluto, tsaka marunong maglaba, para may karelyebo ka. Putang inang hirap para maglaba mag-isa. Oo. Alam mo, masarap talaga magluto para sa pamilya. Alam na, lahat naman nakikinig na may pamilya dito. Especially pag yung anak na kumakain ng kanin, di ba? Oo. Ano yan? Isa sa mga pleasures na binibigay ng buhay, pare. Yung magluto ka, tapos ma-appreciate ng pamilya mo. The best yan, pero minsan, masarap din talaga umupo. At papagsilbihan, no? Tama. Hinihintay mo na ilagay yung ulam dun sa lamesa. Oh my God. Sarap nito Masarap din. Oh, shit. Oh, parang oral sex lang yan, pare. Either way. Masarap tumanggap, masarap magbigay. Give and take. Yan. Ganun naman talaga yan, syempre. Pero, yun lang yung matindi kapag may pagka-OC yung nakuha mo sa naka-partner, kunyari sa app, di ba? Oo. Uy, 16 minutes kitang kinain. Nakaka-7 ka pa lang. 7 lang? Ayaw mo na? Nangangalay na yung bibig mo? Hindi ko man dumikit. Itin mo man lang. Yung mga gano'n yan, medyo mga red flag yung mga yan. Pero pare, sorry yung gano'n na mahirap yung isa sa mga challenges pare ng couple, no, nabanggit mo naman na yan, pare. Puta, sobrang mundane, men, pero isa to sa pinaka-problema namin mag-asawa. Puta, anong uulamin? Mahirap. Yung lulutuin, yan. Boy. Putang inang yan, naubos ka na. Yung repertoire mo, ubos na. Kapag yung araw, kunyari 2:00 ng hapon na tirik pa mainit, tapos biglang lumalamlam na yung araw, parang habang nararamdaman ng katawan mo, biglang pumakit sa utak mo, biglang magtatanong, oh shit, anong ulam na naman? Anong lulutuin natin? Walang regardless to kung walang laman yung rep mo o may laman yung rep mo. Problem. Minsan cause ng away yun ba't ako mag-iisip ikaw nga ito magluluto? Hindi ko nga alam kung ano lulutuin. Tangina naman talagang bahay ito, pare. Ako na nga naghahanap buhay, ako pa mag-iisip na lulutuin. Itapon mo yung mga wagyu dyan. Tangina, buhos mo sa toilet yung beef tallow. Okay pa ba itong caviar? Parang na sobra na pagka-sticky itong blue cheese natin. Tapo mo na, puta. Sarap ng buhay. Medyas ba to? Blue cheese.
Ano ba yan? Binuksan nyo lang, nakadalawang basong wine lang kayo, lagay nyo sa ref. Dapat yan inuubos. Ibuhos mo na rin sa toilet yan. Putang ina, the best, no? Meron ako nabili nung nakaraan sa palengke. Ewan ko may nakikinig sa mga tiga Castilleos. Men, dun sa may prutasan, dun sa may isang part dun. Oh. Yung mga nalaglag na grapes, mga ganyan, di ba? So, syempre, hindi ko alam, wala na siguro siya magawa. Nilagay niya sa plastic. Pinagsama-sama niya. Iba-ibang species ng strain ng di ba? Meron yung green, yung seedless, meron yung normal na parang violet shit na grapes. Tapos meron yung dark na parang puta kakaiba yung lasa. Sobrang tamis, men. Gago, duhat yun, bobo. Duhat na yun. May buto ang duhat. Unless Monsanto na yung duhat na yan. Alam mo? Seedless. Pero ang saya, Jeps, kasi puta, 50 pesos. 50 pesos. Sabihin mo na sukat niya siguro tingin ko 1/4 na iba't ibang klaseng grapes. Sabi ko, panalo, good deal. Tangin na. Gago, may microchip ng China yan. Hindi mo ba alam galing Bambantarlak yun? Alam mo, pare, concern natin yan, di ba? Tangin China. Pero, wala talaga. Depende talaga kung ano yung, alam mo yun, kung ano yung what's in the budget, pare. Di ba? Oo. Ito ka talaga depende. Na parang, ano ba to? Papatayin ba ako nito agad o gradual? Kung gradual, tanggap. Kung gradual, tanggap na yan. Oo. Sabi yan. Oy, yun. Okay, balik tayo dun sa pare. Sobrang nakakatuwa kayo, men. Wala man kami sa top 3 ng listahan ng Spotify. Alam namin na top 3 kayong mga audience, pare. Kayo yung number 1 ng audience. Wala kaming pakialam sa mga listahan. Kayo yung quality. Yan yung sinasabi ng mga hindi nagcha-chart. Ang parang kayo interview ni Boy Abunda. Hindi, parang ano yung 2? Sino yung 2 and 3? Kung sila yung top 1, but top 3? Kasi 3rd year anniversary natin, Mac, di ba? Oh, diba? Very smart. Sabi nga ni Balakid, wala man ako sa top 3 nyo, nasa top 3 ako ng mga nasa top 3 nyo. Shit. Bars, pare. Tangina. Behind bars. Speaking of top 3, pare, ito, simulan natin na konti yan, pare. Ano yung top 3 ulam na pwede mong ulitin sa bahay? Na hindi masyado nakakasawa, ikaw. Ano yung mo? Go to. Syempre depende sa household, di ba? Depende yan panlasa. Dito sa bahay namin, ano yan, corned beef na ginisa na may repolyo at patatas. Uy, tangina the best. Ulit-ulit. Okay, dilata ulit pasensya na, pero ito yung mga quick meal kasi. Yung puting sardinas na may talbos ng kamote na ginisa. Wala rin sardinas yung Hokkaido, saba-saba, gano'n? Yung mga gano'n, yung puti, walang magre-reklamo dyan. Yung isa siguro fried chicken, parang gano'n. Kasi madali yung fried chicken no, pare. Kahit hindi mo na i-breading, babad mo sa patis. Pero sobrang bihira namin chicken. Ayoko yung sagot na yun definitely meron pang iba Pero ikaw, anong top 3 mo? Puta the best, pare. Siyempre, classic, pork adobo. Di ba? Classic yan. Bato lang. Okay. Pero yung pork adobo na yun yung yung gamified, pare. Ay, parang dito, deluxe. Kasi may, paano ito nilalagyan ko siya ng liver spread. May itlog, gago. Ito adobo na to ay deluxe. Bakit? May aircon. Yung isa fan lang Fan tama. Tapos, super spicy yun, Jeps. Pag may aircon, super spicy kasi. Ganun. Okay. Pag fan lang, medium. Yan. Hindi, yung una nga kasi, yung pare, lalagyan ko pa yun ng liver spread, pare. Tapos kung mayroon pa akong ibang makita dyan, yan yung yung... Wait, adobo? Pare, masarap yun kapag nilagyan mo ng Rino. Yung mas may texture yung niya. May sauce may sauce na adobo. Kasi yung top 2 ko, pare, adobong tuyo. Adobo sa patis. Yung papatuyuin mo lang siya. Adobong may sabaw, adobong tuyo. Yung pangatlo, chicken pork adobo. Kaya ka-diabetic hype ka Maraming kanin yun Hindi, parang hindi ka man lang naglagay ng patatas dun sa isang variation ng adobo mong hayop ka. Hindi yun sa deluxe yun, pare. Sa deluxe, minsan may patatas, minsan may boiled egg, minsan may mushroom, tsaka cream. Kasi pwede yun, interchangeable yun. Depende sa mood mo, pare, di ba? Hindi, pero yung pangatlo siguro, ayun, pare, the best din sa amin, corned beef. Either corned beef or maling. Tay sila, pare. Ginisang corned beef or pritong maling. Comfort food ang pritong maling naman. Comfort food siya naman. Medyo bumagal lang kami dyan. Dati nung lagi kami bumibili ng yung walang time magluto, automatic yan meron kami maling. Pero
lumabas yung balita na, alam mo yun, China, kung ano ng mga ganyan-ganyan. Medyo actually, tagal namin hindi kumakain yan. Buto pare, sarap pala ng mga workers ng Pogon na natanggal sa trabaho. Sila yun pare, pinapagiling. Mga kumanta? Oo, pare. Hindi, pero totoo nga, hindi naman dun sa mga yung safety, ang ko dun sodium, parang taas ng asin yan eh. Kaya dapat yan hindi siya titirahin ng parang katulad ng kabataan natin na araw-araw yan. Tsaka totoo naman minsan, sa kahirapan kasi hindi ka pwedeng, alam mo yun, tumingin dun sa yung harm na pwede ibigay sa'yo tsaka dun sa nutrients na kailangan mo as a human being. Oo, pare. Nandun ulit tayo sa laman dyan. Depende ka sa merkado eh. Pag mahirap ka, no? Oo, kasi naranasan ko yan pare, parang 2 weeks ago, yung nagka-delay yung ibang mga sweldo, hindi nagtali-tali yung timing ng mga kikitain. Pare, dilata no choice ka. Dilata. Sardinas, anong tawag ito, corned beef. Tapos kung gusto mo nung di ba, siyempre dahil ako parang ako sanay nang kumakain ng kanin na tuyo lang. Di ba? Pag ako niyan, parang bibili ako ng Lucky Me na chicken. Tapos lalagyan ko itlog. Di ba? Parang para lang may sabaw. May share ako pare. Alam mo, pag syempre taghirap ka, ganyan. Dilata talaga ang pinakamabilis, pinakamura, di ba? Oo. Isa din sa dahilan kung bakit ka nagdilata minsan kasi down ka eh. Hindi ka makakapagluto pare kapag down ka pare. Totoo. Kaya minsan kahit na meron akong urge na gusto ko na lang ng quick meal, ba't pa ako magpapagod, gusto ko lang, alam mo yun, nilalabanan ko tapos magluluto pa rin talaga ako. Napasok pa rin sa within the budget pwede ka naman mag-gisa-gisa lang eh. Gisa-gisa tsaka mumurahin na mga giniling, ganyan, di ba? Iba pa rin talaga yung nagluluto ka pare. Ilalaban mo yun. Tapos pagluto na, lagay mo na yung huling recipe, luha. Pataka mo ng tatlong luha, pam, left, right, bam! So, luwi mo, takpan mo. Pag kinain ng pamilya mo, press lahat. Maluluha din sila, tangina, ito na naman ulam. Tapos nagkakagawan pa kayo sa sibuyas kasi pukin ang kinang sibuyas yan, napakamahal. Oh, man. Ngayon, dahil dun sa pagmahal ng sibuyas ngayon, pag bumili akong sibuyas ngayon, man, mix. Gusto ko yung saktong mga average sizes tsaka merong small. Kasi minsan magluluto ka ng, di ba, for a few people lang, kayo lang, kunyari, 4 lang kayo. Oo. Hindi mo naman kailangan ng malaking sibuyas niya or nagluluto ka lang ng kalahating kilo, 1/4. Maliit na sibuyas. Kasi di ba, sabi nila, pag binuksan mo yung sibuyas, hindi mo na magagamit yan eh. Kasi ma-absorb ng, di ba, magiging toxic na yata siya. Mag-oxidize na rin, tas baka meron ng ibang mga mangyayari dun sa sibuyas. Pero ang ko dun, tama yung mindset mo dyan, pare. Kasi lalo na kung may mga luto na hindi naman kailangan ng yung maraming sibuyas na gisa, hindi siya palagang active ingredient, di ba? Kung nagluluto ka ng pork steak, pare, yan, maraming sibuyas. Kailangan yan, Pero kung magluluto ka ng nilaga, pare, mga 2-3 pirasong maliit na kailangan mo lang naman dun yung yung parang makuha lang yung lasa, yung niya, yung matamis, aroma. Yung aroma, yan, di ba? Yun lang naman ang kailangan nun. Yan, solid yan, pare. Syempre, ito maganda rito, pare, nado-document din ng podcast natin itong mga struggles, no? As in, totoong, kung sa mga nagdadaan niya ngayon, at least wala man kami maitulong. Hindi kayo nag-iisa. Misery Loves Company, no? Putang ina yung struggle. Lahat, pare, feeling ko lahat ng listener natin dumaan dyan, men, or dumadaan, nakadaan na, or dadaan pa lang. Dadaan pa lang. Kung sa mga dadaan pa lang, welcome. Men, nandito kayo kasi alam niyo nakatimpla kayo sa, di ba? May timpla yan eh. Hindi ka naman mag-i-stick sa isang bagay o tao nang wala kang nararamdaman na konting comfort, pare. Pwede ba yan? Pwede ba sabihin yan? Di ba? Unless yung mga, di ba meron po si Victor Anastasio na parang mga, tanginan to mga to, galit na galit sa akin, no? Yung mga niya, pero andirito pa rin, ayaw mag-unfollow. Yun na kayo eh. Bored ka eh. Tangina, naghahanap ka ng naghahanap ka ng damay. At least nakakatulong kayo ng konti sa sa algorithm. Sobrang yan, sobrang kung sino man yun dyan pat naniniwala pa rin, sobrang na-appreciate natin yan, man. Okay. Ngayon, pare, dahil nga pag-usapan natin ng ulam at depresyon, pare, kapag wala kang ulam, makakaranas ka ng depresyon,
At ang solusyon sa depresyon minsan ay alak. Ano ang top 3 paborito mong alak na halo, yung halo, pare? First of all, parang ganda ng transition na yan, Jeff, sa Ganda segue, no? Oo, pang-professional. Top 3 na alak, good question. Okay. Ano to, at present to, hindi to yung all-time favorite. Hindi naman ganun. Pare, hindi brand, yung mix na rin, pwede yan, pare, walang problema kung ano yung halo mo. Sure. Baka magalit yung mga sponsors natin and everything. Nawalan tayo ng 1.7 million every month na income, pare. 1.7 million rupee. Kahit nga rupee, wala kahit convert mo Zimbabwe dollar. Okay, go. Okay, sige, walang brand. Okay, unahin ko rin top 1 ko, gin, ngayon. Okay, gin ako yan. Ang gin ko, maglalaro yan. Sige, magta-top 3 ako. Siguro natitikman natin kasi privilege or perks ng pagiging entertainer, stand-up comedian. Ganyan, no? So, okay yan, Jameson. Ay, sorry. Tanqueray. Ano pa ba? Okay yung na... Bombay, yung isa. Yun ba yung isang ina natin? Yan, okay yan. Yung kulay blue, Bombay yun. Yung green Tanqueray. Yan. Parang yun lang yata, dalawa lang... Hindi, pangatlo kong gin ngayon, which is yung pambahay ko talaga, itong GSM Premium. Nasarap din ng Premium. Masarap. Solid daw, pare. Okay yung lasa. Clean. Tapos, walang after effects. Walang hangover na bullshit. Okay siya. So, gin siguro. And then, I don't know, kung magbe-beer men ngayon, nasa lang ako, nasa 5-9% na kahit anong beer. Yung San Miguel na green, na premium. GSM Premium. Solid yun, na beer. Tapos, of course, Pale Pilsen. Diba? And then... Sa kagipitan lagi yung pangatlo Hulaan ko yan. Red Horse, extra strong. Alam mo, ayokong magtampo sa akin ng Red Horse dahil hindi ko siya sinasama sa top 3 ko, pare. Pero syempre, the best talaga yan. Kaya lang ngayon, pag iniinom ko yung Red Horse, wala namin. Fucking talagang yung katawan mo, puta, is aching the following day. Alam mo yun, 2 to 3 bottles. Oh my Lord! Yung Red Horse. Parang ang ginulpin. Parang talagang kinadya ka ng kabayo, min. Totoo. Men, Red Horse, na solid yan, di ba? Na natuto ka mag-inom. Experience that distinctive, full-flavored taste and extra satisfying strength of a world-class premium strong beer. Red Horse, motherfuckers. Ang bilis mo nag-type, Ang bilis mo nag-type, AI, pare. AI. Isa sa mga sinaulo ko nung nagiinom, inom, alam mo yun. Parang yun yung achievement ko dati. Tangina nyo, sa ulo nyo ba yung nasa likod ng bote ng Red Horse? Pangatlo, pare, after ng beer. Isa pa pala, no? Okay. Nabanggit mo na kanina yung Jameson sa trip mo, whiskey. Pangatlo. Whiskey. Wait, hindi ko alam Parang whiskey, okay din minsan ako sa rum. So, random na, parang ganun. Random na yung pangatlo. Kung ano na okay. Ito na yung Jeff, pinag-uusapan natin dati. Pagdating sa alak, mahal naman yun mga pang-social yan Yun pala yung sikreto nun, men, di ba? Na parang, the more na medyo may kamahalan yung alak, mas maganda siya kinabukasan. Mismo. Siyang hangover na hindi ka makakapasok, hindi mo magagawin dapat mong gawin yung wala kang silbi kinabukasan. So yun yung naobserbahan ko lang doon pala sa mga quality na alak. Kasi putas, dumaan tayo sa MP, alam mo, gin, Alfonso. Alfonso medyo okay pa actually. Pero, di ba? Compared naman sa mga quality talaga na. Hindi kasi alam mo, parang ano mo talaga Ang kapag uminom ka ng MP, alam mo, nilalasan mo lang yung katawan mo. Parang may pinapatay siya sa body mo pagka kinabukasan, ramdam mo Yung ulang shot, alam mo yan. Kailan ka huli nag-MP? Wala tagal na yung nag-inom dito. Tagal na. Yung kasama si Trixie, di ba? Parang bumili siya MP. Sinatan natin ng MP ba yan? MP yun. Very recent lang yun Parang bumili siya ng light. Okay. Parang gano'n. Okay, ako naman, hindi ko na maalala. Ikaw, sige. Siyempre, number 1, pare. Paborito natin pareho, min. Gin. Sobrang linis Sobrang gin. Linis na yan. Yes. Pero, siyempre, sa gin nga, wag lang tayong aabot dun sa 4 Cantos kasi medyo iba talaga yung tama niya tsaka yung lasa. Lata mong ang hinahabol mo na lang yung tama. Kapag uminom ka ng ganun gin, yung problemado ka
Yung tama na lang talaga. Kasi naramdaman mo, pare, na putang ina, ayaw mo sa kanya, ayaw din niya sa'yo. Kapag iniinom mo siya, pare. Oo. Nagsusuntukan sila sa loob ng, ng katawan mo, pare. So, kung ganun man, kung may pera, pare, or kung merong mag-o-offer lang, halimbawa na nga, nasa perks nga na entertainer, no? Pare, pinaka-the best talaga. Hendrix, mas malinis pa siya sa lahat ng mga nainom ko, pare. Hendrix. Ano ang Hendrix? Di ba ano to? Rum? Gin ba ang Hendrix? Oo, Okay. meron. Di ko na titikman yan, pare. Sarap din yan, pare. Tapos, either ang pangalo mo dyan, kung may pera, Canada Dry na ginger ale, or, anong tag ito? Tonic water. Tonic water, yes. Tonic water, kaysa sa soda water, pare. Kaysa sa soda water. Yes. Soda water, wala kasing lasa, haluan mo na lang ng lemon yan kapag kagita. Dagdagan pa marami. Kapag lemon at anything may spirit, Jeps, di ba? Yun ang perfect. Okay ako dun. Tapos pangalawa, pare, Roku, yung hapon na gin, pare. Pinashot kita niya nung birthday ni Christmas party kila Ted, pare, yung nasa parang may clay na baso, pwede mo siya shotin, malinis yan, Roku. Medyo yung Hendrix kasi sobrang dry niya, pare. Halos wala na siyang lasa, medyo malapit siya sa vodka. Yung sting niya sakto lang. Yung Roku naman medyo floral, medyo malapit siya sa Tanqueray. Mas marami yung citrus notes niya tsaka kasi Tanqueray, di ba, may pagkasi pare, social na akong social, pero maralasahan mo talaga, pare, na medyo mabulaklak yung lasa eh. Di ba? Yung kapag sa Tanqueray, kapag sinat mo siya, naralasahan mo ibang may mga herbs siya, tapos medyo parang may siya eh, parang may asim na konti, may citrus notes. Hindi, talaga. Pero subtle Subtle. Hindi overpowering Wag yung pangit eh. Kasi isisingit ko lang, Jeps, yung isang brand na tinry ko na Zafiro na gin. Lang doon, mga mura-mura lang to, mga nasa 200 plus. Zafiro, ang bango, men. Ang daming mga flower extracts na talagang maaamoy at malalasahan mo. Ang problema, nakakaantok. Lasa. Ako, ayoko ng ganun, pare, parang pabango. Tapos may kinabukasan, may konting lata, parang ganun. Iba tong GSM Premium naka-level niya. Okay, so, sige, continue, pare. Parang kasi, goods naman, min, kasi ayoko rin nga nung ganun, yung parang uminom ako ng pabango. May pagkaganon na. May pagkaganon na sa ganun na, nakakairita kapag kaganon yung lasa. Tapos syempre, puta pang tumbahan talaga, pare. Kasi pwede mong nasa top 2 sa sunod ng Roku, pantay-pantay na sa akin yung Tanqueray tsaka Bombay, nandun na rin yan eh. Yung 3 talaga, pare, GSM Premium, malinis eh. Okay din eh. Tsaka yung flavored nila, pare, nalasahan mo yung mojito, okay din eh. Yata nalasahan ko na yun, pero parang hindi ko masyadong trip yung mga ganun nila. Medyo matamis nga lang, pero kapag hinaluan mo na ice cubes, pare, tinemper mo na siya ng yelo, masarap siya, min. Pagka na-temper mo na ng yelo, hindi yung lang. Kasi problema natin, min, kapag masarap talaga uminom ng matamis. Nga lang, yun yung isa sa nakakapagpasakit din ng ulo sa akin minsan eh. Di ba? Parang lasa kapag kinabukasan. Iba pa rin yung talagang lang. May enough kang yung tubig na chaser. Iba pa rin yun. Tapos syempre, pare, pagka hindi ka uminom talaga ng malalasahan mo din, lalo yung dehydration, di ba? Tsaka yung sugar doon kasi, kung may sugar pa rin yung, di ba, yung pinanghahalo mo, iba pa rin umatake yung kinabukasan eh. Iba umatake kinabukasan, nadidrain ka rin talaga. Number 2, pare, yan, yung mga whiskey na yan. Meron ako niyan, ang pinaka-paborito ko. Mura lang siya, min. Para nasa 800 lang yata siya, yung malaki na. 700. Bulate. Bulate whiskey, Bulate. Bulleit. Hindi siya sikat, pare, parang siya. Okay din siya, pwede mo siya ipanlaban sa Black Label, pare. Pwede mo siya ipanlaban sa Black Label. So, pero mas okay ng magkano ba ang Black Label? 2,000, no? Hindi naman, parang mga nasa 1,2 yata, ganyan, parang 1,500. Ganun lang ba? Hindi naman siya umaabot ng 2,000. Double black na yata yung 2,000. Middleman yung nabilang ko, sorry. Yan, okay yan, pare. Tapos, sa ganyan, sa whiskey, yun na lang, pare. Tapos yung iba, mga single malt, di ko naman siya masyadong Hindi ko naman siya masyadong trip kung nandyan lang kasi namamahalan ako, parang hindi ko magets yung 'di ba? Yung presyuhan. Kapag ganoon na kamahal, parang medyo mahirap na eh. Yung Wait, sasama ko pala, Jeff, sa akin yung sa random ko na top 3 Tequila. Kailangan ko maghalo ng tequila. Anything tequila. Depende sa kailan. Medyo outdoor trip yun pag nasa inumang labas o kaya dagat. Pambakla yan eh.
Whatever, man. Whatever. Joke lang. Pambabae pala. Pamarty ng babae yan eh. Pero pag nasa labas ka, party talaga. Kung titi ang tequila, pare, di, wala. Considered me, gay. Paminsan-minsan lang naman yun. Hindi. Pero goods naman din talaga yung tequila, man. Ano lang, sobrang na naharot ko dyan, pare. Yun nga yun eh. Kaya nga depende sa lugar eh. Yun yung hahanapin mo rin minsan sa kagaguhan mo bilang gago ka eh. Alam mo yun? Alam ko gago ako eh. Iinom ako nito. Tignan nyo ako. Paano ako maggago? Ayun ba? Tangina, gago. Kilala mo naman tayong dalawa kapag medyo maoy. Putang ina, maoy. Kaya pag matanda ka na, pipili ka ng lugar. Lugar, dapat intindihin mo rin yan. Number 3, pare, wala na yung beer sa listahan ko dahil sobrang taas ng calories. Pero kung ano siya, nasa close 4 ang beer. Ang ano ko naman, ang top choice lang, syempre, Pale Pilsen, pare, the best. Lalo na kung malamig na malamig, pare. Yes, sir. Pero number 3 ko talaga is wine. Red wine. Mumurahing red wine. Mumura lang red wine, pare. Anything na above 300 pesos, decente na yan, pare. Okay. 500, mga gano'n, 500, 600, okay na yan, pare. So, yellowtail, pare, na Merlot or yung Cabernet. Pinakaiba lang naman yan, yung grapes na ginamit eh. Yung Merlot, medyo mas konting siya eh. May binibili kami, men, dati ni Paul, nung mga panahon ng simula ng 5, di ba? Ganyan, 2012. May binibili si Paul na may tenga na malaking wine. Chinese wine na nabibili niya yata sa parang pharmacy ng Chinese, mga Chinese. Oo, pare. Kakaiba, medyo matamis, pero ang ganda ng niya. Ang ganda ng amat. Sasabayan mo ng weed and wine. Perfect siyang combination. Naalala ko yung mga araw na yun. Shoutout kay parang Paul Velasco. Pero ano yan, men, ang pitfall lang talaga ayoko lang talaga sa wine, men. Ang lakas ng hangover niya. Yun lang. Lakas ang hangover niya sobra. Pero ano siya kasi, ang wine, ang tama ng wine, body. Relax talaga, pare. Nauuna yung katawan bago yung ulo. Parang lumalambot ka, nagre-relax ka. Kaya pala gustong-gusto ng mga babae. Kasi parang pan-relax. Tapos sasabayan mo ng volume. Tapos di ka nababangon, pare, patay ka na. Huwag yung pagsasabayin ang wine and pills. May commercial ako ng wine. Pare, na mura lang. Nasa 300 mark lang. Affordable to, pare. Ano yan? Pero may class to. Kahit anong market to. Hanggang sa medyo upper middle class. Rich. May pa to. Umiinom siya ng wine galing sa work. Zoom. Nilapag ang kanyang glass wine. Nirefillan. Ganda ng kulay. Clear. Uminom siya. And then, sumandal siya ng konti sa upuan. Hinimas niya ang kanyang batok. Tinanggal ang kanyang scarf. Tinanggal ang kanyang blazer ba yung tawag dyan. Sabay, inangat niya yung skirt niya na pang office. Tapos biglang may tumunog. Bzzz. Lalabas na yung logo ng wine. Pang relax. Gawin na nga natin. Baka may mga venture capitalist yan. Gusto namin gawin ni Mac. Gagawa ko ng produkto. Winebrator. Yung bote niya. Yung takip. Dildo. Winebrator. Nanginginig yung bote. Kasi na-aerate nung vibrations yung wine. Para kasi kailangan mo ilagay sa decanter yun, di ba? As i-shake-shake mo para ma-incorporate yung air. O pare, bakit di na lang bote na hulmang titi? Hindi naman kasi, pwede rin. Iba ang iba ang glass iba ang texture, may lamig ng, alam mo yun? Di ba yung parang nag-glass pipe ka na, parang pipe na pang weed? Bakit glass pa? Matik agad. Di ba yung pang weed? Yangi boy. Pero yun pare, ang reasons lang naman sa pag-inom pare, karaniwan nga talaga, it's either may magre-relax ka, may problema, or parang random din shit. Addiction. Addiction, yung pinakamalala. Yun yung top 3 natin na inumin pare. By the way, konting update kasi napag-uusapan natin dati, sinasabi ko sa iyo, alam mo yan ang something hindi ko kayang gawin, uminom mag-isa sa bahay. Umiinom ako for friends, for colleagues, para alam mo yun, di ba? Sabi ko yun eh. Ngayon, for the past 3 weeks, I've been enjoying myself drinking alone at home. Everyday nga lang yun, pare, yung pitfall niyan, yeah, may pagkaganon. Pero minsan may mga rin, pero huwag tayo maglukan, Mac.
Masarap masarap araw-arawin yan, lalo na kung gusto mo talaga yung medyo nasi-stress Actually, ka. andito lang siya. Pero bibili ako ng isang, I don't know, ilang ml ba to? 750 ml na GSM Premium Gin. So, kaya ko mag-last naman ng mga 4 to 6 5 days. minutes. 4 to 5 minutes. Hindi ko siya na bumibilis lang siya kasi si Mrs. na-enjoy din. Gets mo. Na-enjoy din. So, yun. So, andun na ako sa point na yun. Okay, ganun pala yun. Okay. Pero ayaw mo na kasi. Ayaw mo na ng ayaw mo na ng maraming kwentuhan. Pare. Dati kasi gusto mo na kwentuhan ng bata ka eh. Pero ngayon parang, okay. Yung pwede nyo pagkwentuhan, napagkwentuhan nyo na. Or nakita nyo ng meme sa Facebook, pare. So parang, this is just, parang sobra na. Parang kung pag-uusapan pa. Iba pa talaga yung alone time. Pare, filler na lang minsan ang lahat ng natin, yung conversations natin with other people, lalo na kung hindi ka naman din ganun ka-close sa kanila. Unless, malasing kayo. Ayun, no? Pag nalasing kasi wala na. Shit, yun na yung totoo. Yun na yun. Okay, here we go, motherfuckers. We are all drunk. Ay, nag-uusap na kayo nang wala na pasintabi. Kung nakikita nyo lang yung ngiti namin dalawa ni Mac, paborito naming moments yan. Yung nagkatingin na kami na galing sa ilalim ng mata, pare, yung nakayuko, tas ganito sa ngiti, alam na namin to. Pamaoy na kami dalawa. Masama rin kami pagsamahin. Ano? Patay. Inom pa? Putang ina, pare. May naka ba? May sakit kami ni Mac na kapag kami hawak na baso, hindi na may baba. Ito, masaya na nga si Mac ngayon. Tangin na yung kita ko. Di pa ako pwede uminom. Bayop. Nag-record ako. Hindi ba kami shift ako? Baka hindi ako magising, pare. Pag na-idlip ako. On that note, ano ang top 3 mong gamot? 3 lang yun eh. Yung anti-cholesterol. Tapos yung, pang-blood sugar suppressant, tsaka isa yung maintenance din sa, taba lang yata yun. Basta 3 yan eh. Janomit XR, Rosuvastatin, tsaka Zinoff. Okay. Kung dadagdagan mo yan. Ang pangatlo, Viagra. Shit. Wait. Tatlong bagay na nai-enjoy mo gawin sa bahay mo. Puta. Yan. Alam mo, pinaka-the best. Tatlo lang. 3 lang. Pinaka-the best. Numero 1, pare. Manahimik. Makinig ng tugtog, pare. Humiga? Diba, habang nakahiga, the best yan. Kasi wala na yung top 3 mo, pare, humiga. Tangina, humiga. Habang nanonood ng TV. Humiga. Habang nanonood ng music. Humiga. Habang nasusunog ang mundo sa paligid mo. Pare, the best. Ang ini. Gamit the best yun. Depressing yun. Isang beses lang ginagawa ang paghiga. Okay na yun. The best talaga yan. Number 1 yan, higa. Walang pakialam matulog. Yun na yun eh. Parang, di ba? Higa yun eh. Wala kang inintindi kinabukasan eh, pare. Yung maglinis, hindi ko masyadong yun. Minsan natitripan ko lang. Magluto talaga, pare. Kapag magluto, di ba? Iba rin yan. May kakaibang therapeutic siya eh. Yun. That's the word, pare. Therapeutic siya eh. Halimbawa, naghihiwa ka, nagpe-prep ka ng gulay, tapos yung siya eh, parang nabablanko mo yung utak mo. Lalo na sa akin, parang maingay ang utak ko eh. Nakaka-focus ako dahil singular lang, maghiwa ka, kailangan naka-attention ka, kundi masusunog yung niluluto mo. O kaya, mahihiwa mo yung sarili mo kapag hindi ka naka-attention. Or hindi siya as perfect na gusto mo mangyari, di ba? Yun yun eh. One small mistake sa pagluluto, parang stand-up yan, pare. One small mistake, one bad decision sa pagluluto, talagang it will change everything. Pare. Lagyan ko kaya ng atswete. Ay puta, pag nagano'n ka na, yung may nakita ka mga condiments, ayos to ah. Galing to. Si Darwin. Yung anak ko, pare, si Darwin. Nakarami, trip ako na pickles. So, lagi ako may pickles sa rep. Siyempre, paborito ko na, may miss ko yun eh. Kain ako. Tapos ngayon, siyempre, pag may pickles ka, puta na yun eh. Condiments yun eh. Suka siya. May konting tamis. Pwedeng gamitin sa kahit anong bagay na luto. So, lahat ng luto, pare, may pickles. So, hanggang abot sa point na nagluto ako, ulam pa, ganyan. Tapos, hindi, ito, ganyan. Hindi ko maalala kung niluto ko. Tapos bumulong siya na, lagyan na naman ng pickles.
Kaya hindi pwede may bago ko. Nung bago discover ko yung bunganga ng cumin, ay, Ako din. Mo, talaga naman sinigang may cumin. Ako boy paprika. Spanish, you smoked paprika. Lahat ng luto may paprika. Lakas niyan. Putang inang yan. Kasi yung ano ka ba? Yung generous? Kasi first time, hindi mo naman alam kung gaano kalakas talaga yun. Hindi, gusto ko talaga yung ganito. Bam, 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 patay. Bad trip sa akin si Mrs. din yan. Nakakuha ko ng cumin. Sabi niya, putang inang bahay ito. Amoy Malaysia. Sarap eh. Iba makadiscovery ba? Hindi, overpowering kasi ang cumin kung magluluto ka ng ano, halimbawa. Pwede siya sa kaldereta. Ilalagay mo kaldereta. Baka. Maglalasa siya na parang ano yung braised beef. Tapos medyo magkakaroon na exotic siya na lasa para malapit siya dun sa mga kinakain ng mga Arabo, ng mga Meksikano, di ba? Di ba yung taco? Na may lasa ka nalalasaan sa taco. Mga putang ina, kuyumin lang yun, di ba, pare? Oo, mismo. Yun nga yung nakakaano din kasi nga dahil tanga na gusto mo habulin yung ganun lasa. So, dinadagdagan mo, dinatamihan mo. Tapos magulat ka na lang, holy shit. Naparami ako Lasang-lasa mo. Puta ako dati, pati yung ano lang pati anong tawag dito, mga gulay, tataktakan ko ng paprika. Tignan ko ano magiging gano'n. Kasi Jeps pare, dati wala naman tayong, saan mo bibilin yung mga, hindi mo nga alam kung ano yung nalalasahan mo noon eh. Oo, pare, hindi mo alam. Kaya nga yung taco, di ba? Abumbay, ganun ka lang eh. Diba? Yun lang yung panlasa mo, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung lasing. Ngayon, tumanda ka, nakita mo, putang ina, dito pala galing yung hayop na lasa. Dito pala galing yun, Bibiling kita. Magkano ka? 145, bibiling kitang hayop ka. Alam yun. At ilalagay ko yung kalahati agad. Tsaka parang yung regalo mo sa amin, pare, yung pala ang source ng lasa ng lahat ng Chinese adobo, pare. Yung 5 spice powder. Yung 5 spice, puta, lasang ano, pare, lasang Bamban Tarlac, pare. Lahat ng pagkain ninyo, wag nilagay mo. Puta, ina. Yung binili namin yun, lahat, adobo, lahat merong 5 spice. Maglalasang ano nga talaga lutong Chinese kapag may 5 spices. Masarap siya sa mga braised na mga masarap siya sa baboy talaga, pare. Baka hindi masyado good sang 5 spice. Still nasubukan ko rin yung ilagay sa yung nagigisa ka ng tapa, lalagyan mo ng konting sauce. Anong 5 spice? Hindi ko alam kung ano yung mga laman ng mga hype na yun. Parang kakaiba ng weird, Weird yung lasa niya. Ano, pare? Shabu. Ayun. So, yun na pag yung mga paboritong gawin sa bahay, nakadalawa na tayo pagluluto. Ano yung pangatlo, pare? Ano ba maganda? Minsan, tumambay, makipagkwentuhan sa anak. Ako, nakukuha ko pa ngayon yan kay Ava. Ganyan, laro. Oo, kasi maliliit pa yung mga bata. Masarap pa nga magkwento yung mga yan. Tama. Pero parang ano rin anak mo ganyan, 17, 18, parang mapipikong ka lang Palitan nyo pa lang, 2 sentences pa lang palitan yun, tangina mo. Pangil na. Gago si Aidan, ganyan na napipikon ako. Putang ina mo. Kinakausap ka na maayos, pabalang ka sumagot. Pero honestly sa akin yung, gets ko yung sasabi mo. Kahit na, pag ganito na kasi sa'yo bata pa Sa akin, pare teenagers sa mga to. Kung tutusin, wala na akong pakialam sa'yo parent Alam mo yan, I don't care. I don't fuck about you parent. I'm having my own life now, di ba? Parang ganun yung dating So, any small conversation is really sa akin, tangina, shit, ano yun, something for the books, para ganun, yun ba yung term ko? So, for the books lagi, parang na-appreciate mo. Baguhin natin, pare. Para maging honest tayo, pare, maramdaman lang yung presensya ng mga anak mo sa paligid, pare. Nandyan lang sila. Kasi totoo yung sinabi nito, sino to yung egoy na namatay, yung mataba, na elephant in the room? God damn it. No. Hero to, pare. Hero na stand-up. Pare. Tama? Nasa dulong dila ko, pare. Andun na rin Pwede ba yun? Nasa dulong dila ko, tas nautot ka. Patrice O'Neal. Si Patrice. Patrice O'Neal, motherfucker. Yes, sir. I love you, but only from afar. May certain kang paligid pag lumapit sila, putangin mo, naiirita ako sa'yo. Diyan ka lang, mahal kita dyan Patrice O'Neal, yes. Let's drink to that, Sir Patrice. Solid, pare. Sakto kami dalawa ni Max. Ako nagkakape, si Mac ay umiinom ng gin. Pero totoo, pare. Yung hindi, tsaka yung sa akin, Jeps, yung
since matanda na yung mga teen na yung mga bata, kailangan nag-enjoy ako na pag nakapili ako ng movie na 4 kami manonood. Oo, activities pare. Oo, kasi hindi mo hindi mo na mapipilit ang teenager na, "Uy, ano 'to, bago 'to, kalalabas." Hindi mo na mapipilit yan, men. Pare. So, kailangan may flavor din sila na parang, "Uy, okay din sa akin yan." So, pag umupo kaming 4 dun, parang akala lang nanonood ako sa movie pero yung peripheral ko tinitignan ko, "Fuck, we are family." Kinikilig na konti. Pero ano yan pare, the best yan, isa rin yan pare, top 3 na senyales ng estado ng pamumuhay mo. Ang family activities nyo ay indoors. Oo well, hindi. The Jeps, wait Ay, hindi Dahil ba sa pera? Hindi Babalik ka dun sa kahirapan, not because of money, because you are depressed living poor. Sa bagay, pwede. Kasi may mga free naman talaga na, di ba? Labas lang tayo. Let's just, alam mo yun, exert a little bit more effort. Tapos punta tayo sa dagat na libre. And then, let's have an outdoor Sunday or outdoor Saturday na something different, di ba? Pwede naman yun Pero, sa bagay, pwede rin nga yung picnic halimbawa, katulad doon, nasa Bicol ako pare. Pagka pupunta kami ng dagat, pwede naman namin din, tricyclein lang papunta ron. Tapos, tambay lang kami ron, balik kami, lakad-lakad. Hindi siya magastos Tama nga naman. Ang iniisip kasi, parang, yung travel with the family na naranasan ko rin kasi, pinatikim din kasi sa akin yung lalabas ka ng bansa, yung ganyan. Madali mo mag-explore yung mga bata sa ganito, sa ganyan. Pero may pagkatotoo, Jeps, na gano'n na kahit ano kasing galaw mo, kahit nasabihin mong ganyan, pupunta ka sa isang libreng bagay, may gastos pa rin kasi talaga Meron pare. Kasi ano yung fun kung, alam mo yun, kung wala naman kayong kakain ka, Jeps Oo pare Laka naman tumanghod kayo dun sa mga taong kumakain, di ba? Regardless kung binili or nagluto ka ng something na babaunin nyo. So may gastos pa rin may kaakibat na gastos. So maraming mga kailangan i-consider, di ba? For you to be able to have a certain moment, parang ganun. So yun, babalik tayo na may mahalang convenience. Napatunayan namin ni Makia ngayon 2024 mahalang convenience, sobrang mahal ng convenience Kasi sabi nila, objective naman lahat ng bagay pero hindi mo maiiwasan na hindi sumabay sa norm. Or kasi kung ano yung norm, di ba? Lalo, di ba, Jeff, sa ngayon, doon mo makikita very good example ng norm sa social media. Di ba? May sinasabi kayo na putang ina, magulat ka, may GC kayo, nagkakantutan kayo ng baboy. So, depende sa mundo na niikutan mo That's your norm. Oo. Di ka pwede maging alien minsan sa lipunan, pare, may tama rin sa depression mo yun Tatamaan ka din yung hindi ka nagbebelong dun sa society kahit paano. So, kailangan pa rin sumunod talaga minsan sa norm. Wala isa yan sa mga inalienable truths na kailangan mong galawan. Nasa lipunan ka, minsan may mga batasan lipunan na kailangan mong sundin or mga, ano ba tawag dito? Parang mga dikta na kahit hindi mo naman din gusto or nakikita mo, kailangan mo pa rin siya makibagay. Pressure, yun, yung pressures ng society, pare. Minsan may ganun talaga. Yun talaga pero meron tayo minsan na parang gusto mo labanan yung pressure na yan pero it takes a lot of requirements. Kasi unang-una nakasanayan na, lumaki na kayo dyan or lumaki na anak mo sa mga ganyang bagay, so medyo mahirap na labanan yan. You have to be really strict and strong para labanan yung, alam mo yun, just to be different from the normies. Oo pare, yung kailangan mong i-retract ng konti o ilaban yung sarili mo pagdating sa ganyan. Ayun pare, edi sa ganun pare, top 3 na mga bagay na ayaw mong gawin. Holy shit. Okay yan. In general yan pare sa lahat ng aspeto Pwede bang mauna ka? Kasi naiiyak ako naiiyak ka? Teka lang, putang ina naman itong taong to. Habang nagsasalita nga sa takbo sa CR. Isang dangkal lang yung CR namin. Pa-editin mo na naman ako sige, magkakwento ako muna sila habang umiiyak ka. Bilisan mo. Ayan, umiiyak si Mac. Pero habang nandun si Mac, manood kayo, meron kaming show sa
Etong October 4, nandiyan kami sa Maybank Theater. And syempre, available pa ang ticket sa October 11 para sa Music Museum. Nandiyan din kami dalawa. So, may kukunti na lang yung ticket. So, kung meron kayong panahon or kung may extra kayo dyan, bili na kayo. Magkita-kita tayo pagkatapos. Mag-hello kayo sa amin, di ba, pare? The best yan. And then, yung mga darating pa na oras, siguro around November, sana matuloy na. Kung tuloy man yung Australia namin ni Mac, magkita-kita tayo dyan sa mga tropa na nasa Australia, no? Yun. Tapos, ano pa ba? Yung YouTube, pa-follow naman, pa-subscribe naman kami dun. Kung 600 tayo, medyo makakatulong sa amin yung ma-monetize namin yung YouTube channel. Nasa 200 plus subscribers na kami. Kailangan na lang po natin ng 300 para maabot natin yung minimum na dami ng subscribers para ma-monetize ang YouTube channel. Yun. Sakto, di ba? Parang nakapag-promote na ako, Mac. Hindi na tayo magpa-promote. Na-promote ko na yung mga dapat natin. Mahusay ka talaga. Habang umiihi ka. Tama pala. Ganun pala timing. Habang umiihi ako, tapos habang nagpo-promote ka, narealize ko, tayo na yung podcast namin ni Jeps. Parang shabu, di ba? Bakit? Nahihiya kang i-share. Pero sarap na sarap ka, no? Nag-enjoy ka. Pero hindi ko masabi sa ibang tao. Alam mo, tol, yung ginagawa ko, pag wala akong ginagawa, nagsasya po. Hindi mo pwede sabihin. Sa trabahan, tol. Hindi. Kaya naman, salamat sa nag-i-stick. Di ba? Tapos yung pipiliin mo yung pagsasabihan mo na nakikinig ka ng podcast namin, pare. Hindi mo pwede sabihin sa mga chicks, eh. Pipiliin mo rin yung tono mo, di ba? Tungkol sa yung podcast nila, wag ka na lang makinig. Pag kaya tanongin sila, what is your top 3 podcast? Yun eh. Sinabi mo, Nandiyan yung MWMR, pero hindi lang masabi kasi ang hirap i-explain. Unang-una yung title, ang haba. MWMR? What's MWMR? Ano yun? Tapos hindi na tungkol dun yung pinag-uusapan nila. Tapos, labo. Ayun pare, pa-wind down tayo, men, kasi 1 hour na rin. Diba nag-enjoy tayo, men? Ang bilis ng recording, gago. Dalawang tanong na lang. Yung una, ang mga top 3 na ayaw mong gawin sa buhay, pare. Ayaw kong gawin sa buhay, oh shit. Alam mo, men, dati nung bata ka, marami ka reklamo, di ba? Marami kang ayaw gawin kasi yun yung nare-require sa'yo ng society, yun yung nare-require sa'yo ng pressure na as a human being living at the present. Oo. Parang feeling ko, hear me out, feeling ko wala tayong hindi gustong gawin. Just a matter of presentation, depende. Anong ayaw mong, ayaw mag-skydive, ayaw mong something dangerous, ayaw mong humakot ng baril, ayaw mong magyera, hindi. Napupwersa ka rin, no? Out of your head, parang puta, exciting yung mga bagay na yun. Alam mo yun? So, ayoko mangyari. Ayoko ng gera, that's number 1. Baka mali yung tanong natin. Sipin natin siguro. Yung mga top 3 na gusto mo ng bata ka, na parang ayaw mo na pala ngayon. Okay. Bata ka. Top 3 na gusto mo gawin ng bata ka, ayaw mo na ngayon. Fuck, medyo na rin yan. Hindi. Parang ano yan kasi minsan may mga bagay na gusto kong gawin ng bata na pag ginawa mo ngayon, hindi na siya as exciting and as pleasurable as before when you were a kid. Ay, baka ganun. Diba? Baka yun yung tanong na imbis na pare, ano yung mga bagay na na-disillusion ka? Top 3 bagay na na-disillusion ka? Yan, pahirap na yung tanong mo. Kasi ako una pare, Pasko eh. 'Di ba yung holiday season, disillusioning yan pare. Nung bata ka, parang puta, kala mo sobrang okay. May magical siya, may magic eh. May ganun yung Pasko, parang nararamdaman mo na ganito, ganyan. Yung pala, parang kaya pala nandoy nararamdaman mo, ang culmination pala ng hirap ng mga magulang mo yan, kung paano ka papakitain ng ganito. So it's too much work. Pag bata ka, receiver ka lang ng lahat ng good stuff eh. Oo pare, kasi na siya, wala sa iyo yung pressures doon na ang kailangan mo lang umiti at maging thank you papa. Diba? Yun lang yun. Tapos masaya ka na kasi may bago ka ng laro, niyayabang mo na sa mga kalaro mo yan, pare. Sa atin, pare. However, sa kabilang side naman, kapag ikaw yung nagbibigay dun sa mga bata, tapos nakikita mo yung mga ngiti ng mga bata, tsaka genuinely kung gano'n sila kapasaya, may balik sa'yo, may pleasure sa'yo yun. Meron. Something that you enjoy din, di ba? So, babalik tayo dun, Jeps.
pungingina, kahirapan pare. Kasi paano ka mag-e-enjoy ng isang holidays kung ikaw ay naghihikahos? Tama. Oo, tama. Doon Yung na pressure yun eh, di kasi, yung ba? pressure ng paano mo Pero pasasayahin yung pamilya tama mo. yung sinabi mo, Jeps, kasi ganun nga rin eh, di ba? Parang minsan, putang ina, holidays na, Pasko na naman, nakarinig ka ng Christmas song, fucking depressing. Di Oo, ba? kasi Yun ang instant, ano mo yung reaction mo pag sa ganitong edad eh. patapos na yung earning year, ano The fuck na-accomplish not ninyo. again. Di ba? Di ba? Yun eh, yung year end na ano na-accomplish nyo this year. Hmm. Nagbago ba yung estado ng pamumuhay ko from the previous year, or am I stuck in the vicious cycle that I am in? Di ba? May ganun siya eh. May Yeah, ganung feels eh. So dapat yata baguhin, parang kanya-kanya yata tayong taon eh, alam mo yun? Ang taon mo 365 days, sa may mga poor kailangan namin at least mga 572 days. Parang Para ganun. mahaba. Di ba? No? Tapos dalawa Di ba? yung ano, tapos may lahat ng lampas ng 12 months na buwan, babayaran ng gobyerno yun. May 16th month eh, gano'n, di ba? Para medyo makabawi ka. Oo, pero hindi dito, tayo na yun. Privatized eh. Isa pa, ito naman, reverse disillusionment naman ako, men. Reverse disillusionment, pare. Yung, nung bata ko na iniisip ko na parang importante yung mga pangarap ko na lahat. Yun yung number one priority dapat. Ngayon, pare, parang hindi na siya ganun ka-importante. Ang importante sa akin is yung pamilya. Ay, mga bagay, ayun na, ito na pala, mga bagay na natutunan mo sa pagtanda. So, top 3 yan, pare. Reverse disillusionment yan. Na parang, akala ko dati, hindi, kailangan ko habulin yung pangarap ko. Kasi pag naging malungkot ako, hindi rin magiging masaya yung pamilya ko. Hindi, eh. Parang kapag ka nakikita mo, may kakibat din pa rin na, yung provider mindset. Diba? Tsaka yung padre de pamilya mindset, sisipa din sa'yo yan. Yung pagiging provider, medyo mahirap siya. Hindi, ang best example dyan, Jeps, yung realization na from being a kid, hearing shits from your parents into you being a parent. Oh, totoo pare, may ganun siya. Yun na siya, Then parang, okay, gets ko na. Kaya pala. Yun eh. Oo eh. Tsaka yung pare, na yung mas willing ako mag-sacrifice para sa kanila kaysa sa kahit ano man yan, pare. Pera na lang kung magbibigay sa akin na napakaraming pera para mapagaan din yung buhay na. Ganun din yun eh. Hindi, alam mo naman ngayon, parang tas na-realize natin, hindi naman din instant lahat ng mga bagay-bagay katulad dito. Kahit mag-work hard ka, minsan hindi naman din agad matik na relatively din naman sa katamaran natin, no? Yun na yung work hard natin pagdating sa stand-up, no? Sa pagpo-promote, no? Dati kasi parang hindi ito yung instantaneous eh. Inisip ko ba, gusto ko pa ba sumikat? Parang hindi na eh. Ang importante lang din sa akin talaga, mabuhay ako na gusto ko itong ginagawa ko eh. Tsaka nakakatulog ako sa gabi ng mapayapa, di ba? May mga ganun talaga simplistic things eh. Hindi, tsaka the more money, the more the more BS na kailangan mong lunukin, di ba? So, mismo. Kung hindi ka palalunok ng mga bagay-bagay, talagang andyan ka lang, hayop ka, alam mo yan. Andyan ka lang sa saktuang buhay o kahirapan. Everything's a choice, pare. We going to 3 years is a choice. Was a choice and still a choice. So, and our audience listening to this goddamn podcast is a goddamn choice. So amongst na pwedeng pagpilian ng marami yung mga podcast na available na pwede mo na may search sa Spotify and shit, but you are still listening, di ba? Men, di ba? Choice nila yun, pare, and that's something na we have to appreciate. No, pare. So, this is what we're dealt with right now. So, yun ang kailangan nating i-navigate talaga. And then, siguro last, pare, na realization. Ewan ko, bukod dun sa hindi tayo bulletproof, pare, parang mas mas nararamdaman mo na yung mas nararamdaman mo ngayon yung mortalidad. Yung mortalidad mo, pare, parang dati kasi wala siya sa mo no, yung mortality tsaka yung oras, no, na parang mas nare-realize mo na finite ang oras sa mundo habang tumatanda ka. Yun yung sa pinakamalaking realization. Parang itong podcast naman kasi namin ni Jeps, parang ang nangyari dito ay, alam mo yun, siya, kilala niyo naman kami, pare, kung patamaran lang, di ba? Pwede namang, wag muna ngayon. O mag-skip muna tayo ng episode, pwede naman yun. Pero, parang binigyan mo yung sarili mo ng something na parang angkorahe na, di ba, na parang, okay, this is something that
as long as you do this, that means you can still do a lot of things. Oo. Parang binuksan mo, hindi ka nagsara ng pinto eh. Di ba? Parang, isipin mo yung Jeps, man. 1 week, 7 days, you have 1 day to sit down and you're obliged. You're obliged to record. Kailangan natin mag-record. Kasi kailangan natin for the weekly episode. Ano na yun, ano ba siya sabihin dito? Achievement na yun, pare. Achievement yan eh. At least for us. So, achievement. Medyo nakakatawa yan. Pero, do one thing consistently for more than a year, pare. Puta, solid na to, pare. 3 years. Di ba? Kasi imagine kung di natin ginagawa to every week. Pwede ka maging stale. Alam mo yun, wala ka lang. Stagnant ka for the fucking whole week. Oo. Ito parang ano rin kasi ito yung nagiging ano na rin natin, time check na rin natin sa buhay natin kung ano man yung nangyayari. Tsaka nasa gitna siya ng week. Ang trabaho natin normally napupunta yan ng Friday, Saturday, or even Sundays, di ba? Pero at least meron kang midweek na parang okay, gotta do, kailangan mo gawin to eh. Tapos yung matching na schedules namin ni Mac, yung pa isa din. For the listeners, not just for the listeners, pare, di ba? You have to do it for yourself. For yourself, pare. For ourselves. Walang... For ourselves, pare. Pwede kaming gumawa ng dahil si Mac, ayun, pwede niya na rin siyang gumawa ng sarili niyang mga lagari or lakad pagdating sa socials. Hindi, nakaano na rin kasi talaga to, naka-ingrain na rin sa amin na parang, weekend, magsisettle kami, anong araw kami magre-record, di ba pare? Parang parte na rin siya ng routine eh. Anong natin to, anong oras natin to, ganito, i-download ko, i-upload natin, i-edit ng konti. Ano siya eh, parang may isang constant sa buhay kahit pa paano. Di ba? Yun lang. Again. Na may stable. Ang stable, nakapag-record kami. Yun lang. Ayun, pare. Sobrang solid din itong usapan natin ngayon. Gusto natin pahabahin. Alam ba natin? 3 years, man. Oo, pare. 3 taon. Napakasaya, pare. Tangina. Pero honestly, yung first 2 years natin, hindi natin napansin eh. Hindi nga. Gulat tayo na parang, oh shit, 2 years na, parang ganun. So parang itong 3 year na parang ito yung something na, okay. May konting gravity na. Pero we manage. Alam mo yun. Okay. Here we go. Alright. Tsaka natututo tayo in the long run. Natututo din tayo kung ano yung ano natin, kung ano yung gusto nyo. Tapos ito yung 3rd year, realistic na talaga yung numbers na nakukuha natin eh. Dahil ito na yung audience natin, ito na yung nandyan. Meron man mag-fall off dyan. Siguro, puta, ang haba na ng oras na ginugulo ninyo, di ba? Parang parte na rin kasi ng routine, di ba? So, yes, sir. Yun talaga, sobrang salamat sa inyo. Yung mga pangarap namin para sa podcast, wala. Top 3 na pangarap. Bas, mapagpatuloy lang to, dire-diretso lang, min. Lumaki. Ewan ko, hindi na rin namin siguro ini masyado, min. Kung mangyayari. Di ba? Parang gusto ko lang sabihin na for the sake of parang romanticization, gusto namin lumaki ang podcast. No. Ako, okay na ako, ma-maintain lang to, nandyan lang siya na ganyan. At as long as may nakikinig pa rin. Wala na ako ibang pangarap sa podcast, pare. Parang, let's just makapag-record pa rin kami ni Mac, makapag-podcast pa rin in the future. That's good. Kumita ng pera, hindi na rin yan siguro. Siguro sa ibang aspeto na lang, iwan na lang natin to para sa kaluluwa natin. Di ba? Itong podcast. Pang kaluluwa na to eh. I don't know, man. Hindi, pero goods pa rin, man. Again, hindi, ang sinasabi ko, hindi natin siya ina-actively pursue na ina-aspire dahil, puta pare, okay. Extra work. Tamad kami. Ito yung tanim na okay lang kahit di ka mamunga. Oo, pare. Alam mo yun. Basta andyan ka lang. May tanim kang kamatis dun sa putakinan to, hindi mo namumunga minsan isa. Nalalaglag pa, nakakain parang sa papaya yan, pare. Parang sa papaya yan. May tumutubong papaya na, hindi ko alam, correct me if I'm wrong, kung yan daw yung tatawag nila, kunyari, babae o lalaki or something. Hindi na mumunga yun. Talaga? Hindi ako sure kung babae o lalaki, basta parang gano'n, hindi mo mumunga yun. So, pag gano'n, pinapatay yun. So, palit ka ng bagong puno. Kami hindi na. Okay na yun dyan, pare. Baka mamaya magputol pa kami ng papaya, pare. Bigla malaglag yung mga, mayroon palang bubuyog dyan. Tama na, ayoko na. Nakakatamad. At saka yan, pag lumubog ka sa tubig, pwede kang makahinga dahil sa papaya. Dahil sa papaya. Ovaltine ba yan? Ovaltine ba yung commercial na yan? Sure, nakakalala ng commercial na yun. Hinahabol sila ng something, tapos naman sila sa tubig, tapos papaya yung pinanghinga nila. Tangina na napanood ko yun, parang, oh shit, kailangan umatry yan sa ilog namin. Alam mo yun? Ina solid. Okay.
Yun lang pare, yun ang ano namin. Sana kayo nasa ano lang, pangarap namin sa inyo, masarap sana ulam ninyo lagi. Kung hindi man masarap, di ba pare, or ano, parang nag-enjoy nyo yung kain na kasama kayo, hindi, kasama nyo yung mahal nyo sa buhay. At maging healthy sana kayo. Yun lang pare, pinakamahirap kasi maintain yun, health. Lalo na kung wala kang wealth. Pag tumagilid yung health mo, pare, matik patay ka na pag wala kang wealth. Tong ina, nagdadasal. Pag tumatanda ka na, nagdadasal ka na, puro health na no? Oo, pare. Tangina. Wag mo muna dasal mo? Wag muna. Bumulong ako sa universe, laging health tsaka happiness. Ay, gago, pwede ko idagdag dun sa mga jokes ko na alam mo na matanda ka na kapag ka nagdadasal ka na, lagi mo dasal, Lord, wag muna. Pwede. Wag ngayon, Lord. Lord, wag ngayon. Pwede. Lord, wag ngayon. Ito na ba? Yung ito na ba? Dalawa lang tinatanong mo sa Panginoon. Ano yung top 3 mong dasal? Na Lord, wag muna. Yan ang pwede. Lord, wag Number muna. Number 1 saan dyan, wag habang nagjajakol, please lang. It's gonna be a joke sa loob ng pamamahay. Pangalawa yung nakikipag-sex siguro. Oo, kasi nakakaya din feeling ko, kapag tayo, kunyari, Jeps, namatay tayo habang nakikipag-sex tayo sa misis natin, pagtatakpa nila eh. Feeling ko pagtatakpa nila. Nakikipag-sex ka sa iba. Tapos lalaki. Shit. God damn it, Jeps. Diyan na po nagtatapos na kami episode. Di ba doon ka? Ang saklap nun pare. Doon nila na-realize na, ay puta, iba pala yung trip ni Papa. Lalaki pala yung trip ni Papa. Nakakahiya. Kinuha sila, nakaipit pa yung junjun nyo doon sa puwet ng bakla. God damn. That's not ay, wala namang ano walang judgment doon sa LGBT. Yun lang na putang ina, yung embarrassment lang na nahuli ka nga. Hindi alam ng lahat ng tao na may sikreto ka. Tapos doon ka na out, pare. Yari. Check the mic and make sure it sucks. sound right. Yun talaga yun, sucks. And on that puwet note, diba? Usapang puwet. Doon tayo magtapos. Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga patrons, pare, na medyo matagal-tagal na rin sa atin. Number 1 dyan, si Jefferson Mejia na kasama natin since November 15, 2023. So, mag-1 year na siya. Si Miss Erin Estrella na 1 year na, pare, September 10, 2023. Magmula ng gines natin, nakita niya yung struggle natin eh. Hirap na hirap siya sa atin. Yeah, and I hope you're doing great. Di ba? Si Brymon Padasas na since March 30, 2022 pa nakasama namin. And then lastly, from the start, from the get-go, kasama na namin si Miss L ng Australia, November 9, 2021 pare. 2 months after natin mag-start. Sobrang wala man kami may sukli sa inyo sa ngayon dahil alam nyo naman yung presensya nyo napakalaking tulong sa amin sa MWF. Yun. At maraming salamat sa iba pang mga taong nakinig, mga taong makikinig, at patuloy na nakikinig ng aming podcast. Lagi niyong tatandaan. From the bottom of our hearts. Ang ina nyo. May Diyos. 3 taon nang may Diyos gago. 3 taon nang may Diyos. Okay. Stopping.